Pasinayaan po natin ang ating pagdiriwang. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain ang ating Panginoong Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, na ngayoy sumasa atin ang kanyang biyaya, kapayapaan at pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Isang mapagpalang umaga sa inyo pong lahat. Magandang umaga po, Father. Ating ipagdiwang ang kapistahan ng banal na mag-anak Jesus, Maria at Jose, ang Sagrada Pamilya ng Nazaret. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Nang ang Diyos ay magkatawang tao, ang kauna-unahang pinuntahan niya ay pamilya ni Maria at Jose. Ating pong isamo at idasal na sa ating pamilya, maranasan natin ang presensya at pakikipagmuhay sa atin ng Diyos. Ito po ay pagdiriwang na humihimok upang salaminin ang sitwasyon ng mga pamilya sa buong mundo. Kaya idalangin po natin ang biyaya ng kapayapaan at higit sa lahat ang mapanligtas na pag-ibig ay maging karanasan ng mga miyembro ng ating pamilya. Mga kapatid, upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, siyasatin natin, kilanlin natin ang ating mga kasalanan, mga pagkukulang, lalo na po yung kasalanang nagagawa sa ating pamamahay. Have we been a good parents to our children? Tayo ba ay naging mabuting kapitbahay sa ating mga kapitbahay? Napakarami pong mga issues at mga traumatic experience or domestic violence ang nangyayari sa mga larangan ng buhay at pagkakabuhay. May kababaang loob ating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawan mo kami,
Kristo, kaawan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Heso Kristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Amang. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, naawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. At ikaw lamang ang banal, ikaw lamang Panginoon, lamang, O Heso Kristo, ang kataas-taasan, ama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal, sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran. Kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa magitan ni Heso Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Si Abram ay nagkaroon ng isang pangitain. Narinig niyang sinabi sa kanya ng Panginoon, Abram, huwag kang matatakot ni mangangamba man. Kalasag mo ako. Kita'y iingatan at ikaw ay aking gagantimpalaan. Ngunit sinabi ni Abram, Panginoon, ano pang gantimpala ang ibibigay mo sa akin? Wala naman akong anak. Wala akong tagapagmana kundi si Eliezer na taga Damasco. Hindi mo ako pinagkalooban ng anak, kaya isa kong alipin ang magmamana ng aking ari-arian. Sinabi ng Panginoon, hindi alipin ang magmamana ng iyong ari-arian. Anak mo ang magmamana. At inilabas siya nito at sinabi sa kanya, Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo. Nanalig si Abram, at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Nilingap ng Panginoon si Sara at tinupad ang kaniyang pangako. Ayon sa sinabi ng Diyos, si Sara ay nagdalang tao at nanganak ng lalaki. Bagamat matanda na noon si Abraham. Isaak ang ipinangalan ni Abraham sa kaniyang anak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dapat na ang Diyos, itong Panginoon, ay pasalamatan. Ang kaniyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin, suubin ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya'y dapat na isaysay. Tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kaniyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila. Lahat ng may nais maglingkod sa poon, dapat na magsaya. Siya ay hanapin, at ang Kaniyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa Kaniyang harapan. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kaniyang paghatol, gayon din ang kaniyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kaniyang hinirang. Ating gunitain ang kahanga-hanga niyang mga gawa, ang kaniyang paghatol, gayon din ang kaniyang ginawang himala. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat ng anak ni Jacob na kaniyang hinirang.
tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kaniyang binitawan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nag-udyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak. Gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya. Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinghagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At dumating ang araw ng paglilinis sa kanila ayon sa kautusan ni Moises. Dinala sa Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. Sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon, mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapati. May isang tao noon sa Jerusalem
Ang pangalay Simeon, matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito at naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. At sa patnubay ng Espiritu, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ng kanyang mga magulang ang sanggol na si Jesus upang gawin ang hinihingi ng kautusan, siya'y kinalong ni Simeon at ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, "Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hintil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Namangha ang ama't ina ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, "Tandaan mo, ang batang ito'y nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahahayag ang kanilang iniisip. Dahil diyan ang puso mo'y para na ring tinarakan ng isang balaraw." Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalay Ana, anak ni Phanuel na mula sa lipi ni Aser. Siya'y napakatanda na, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa nang siya'y mabalo at ngayon 84 na taon na siya. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa magitan ng pag-aayuno at pananalangin. Lumapit siya ng oras ding iyon at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol kay Jesus sa lahat ng naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Nang maisagawa nila ang lahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y magsiupo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli, a blessed Christmas to everyone. Batiin natin ang ating katabi, a blessed Christmas. Idagdag na rin ninyo, Happy Feast Day of the Sagrada Familia. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. 8 araw po tayo na nagadiwang ng Solemnity of Christmas. Bukas ay ika-8 araw o Octave Day of Christmas. At napaka-appropriate na sa araw na ito, ipagdiwang natin ang kapistahan ng Sagrada Pamilya. Ang banal na mag-anak ni na Jesus, Maria at Jose. Kaya sa tuwing kayo po'y tumitingin sa Belen, manger scene, sana nasasalamin ninyo dyan ang inyong buhay at pagkakabuhay bilang pamilya. A-functioning family. Pakibigkas po nating muli, a-functioning family. Hindi family dysfunction.
Kaya magandang ating pagnilayang mahinusay ang ating mga biblical readings. Sa unang pagbasa, itinampok natin si Abraham, ang kanyang pakikipagtipan sa Diyos. At ito'y binoster pa ng second reading, wherein sinasabi doon, hindi sila nawalan ng pag-asa. Kaya the dynamics of faith, hope, and love must be nurtured in our everyday manner of living bilang pamilya. Katapatan sa ating pakikipagtipan sa Diyos. Naalaala ko pagka nagkakasal, nag-holding hands, ang sagot ng magsing-irog, yes, I do. Pakibigkas natin muli, yes, I do. Yung po ay covenantal relationship ng mag-asawa. Ano ang stipulation? Ang stipulation, katapatan. Fidelity. Until death do us part. Kaya mahalaga po sa buhay ng ating pamilya, naroon yung personal relationship, intra-personal relationship, inter-personal relationship, at meta-personal relationship. Pakibigkas natin muli. Personal relationship, intrapersonal relationship, interpersonal relationship, at meta-personal relationship. Yung ating ugnayan, at ang ugnay ay dapat walang humpay na pagmamahalan at paggalang sa isa't isa. Kaya yung ikaapat na utos, idadambana natin sa ating pagkatao. Pagkat sabi sa aklat ni Sirach, pag iginagalang natin ang ating magulang, pinaglilingkuran natin ng mapitagan, nagbabayad na kita ng ating mga kasalanan. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos. Obedience and accompanied or in tandem with obedience ay blessing. Kaya biyaya at pagbabiyaya ng Diyos na dapat maganap sa ating katauhan. Kaya po sa buhay ng pamilya, sa buhay ng mag-asawa, ano ba ang nasa loob ng inyong pamamahay? In particular, sa inyong silid, dapat ang halimuyak ng kabanalan ay nasa ating mga silid. Pakibigkas natin, ang halimuyak ng kabanalan ay dapat naaamoy natin sa ating silid. Kaya pag ikay pumasok sa silid ng mag-asawa, pag kayo na'y maayos, mahalimuyak, ay indicative of God's presence in the life ng magsing-irog. Kaya naman, our personal relationship, intra-personal relationship. Then when we go out in the neighborhood, interpersonal relationship. And as we consider our environment, the global village, nandiyan na ang meta-personal relationship. Our concern, our social concern, dapat po ang ating environment conducive to life. Kung ang paaralan ay, ang katangian ay conducive to learning, patunayan natin na may pureba ito. Kaya mahalaga po sa buhay ng mag-asawa at buhay pamilya ang katahimikan. Dapat mayroong sacred space, pakibigkas natin muli, sacred space
para tayo ay nakakapagdasal, nakakapagnilay-nilay ng salita ng Diyos upang ating mabistahan kung yung presensya ng Diyos ay karanasan natin sa ating buhay at pagkakabuhay. Yung mga anak, mga supling, dapat maaninaw sa tatay. O ano ba ang tawag mo? Papa, daddy, ay dapat tremendous love and respect. Tender loving care. Pakibigkas natin muli, tremendous love and respect. Yun ang ginawa ni San Jose. Mapitagan. Aayaw na si Maria ay mapahamak. Kaya nandun ang kanyang makaamang pagkupkop katulad ng Ama sa Langit. Kaya dapat naaaninaw ng mga anak hanggang sa kaapo-apuhan sa kanilang tatay, papa, o daddy, the tremendous love and respect. Iniingatan bilang haligi ng tahanan, hindi gabok, hindi inaanay ng bisyo at mga kasamlangan. At ang ina, liwanag ng tahanan. Sabi natin, ang season of Christmas as well as Advent and even Epiphany is manifestation of God's light. Illuminative, nagliliwanag, hindi namumuhay sa dilim at lagim ng kasalanan at kamatayan. Kaya dapat beaconing, illuminating. Kasi sabi natin, dapat floodlight. Nakikita, naaaninaw ng mga kapitbahay, hindi iskandalo, hindi gulo. Kaya dapat po, kung talagang kayo tapat sa inyong kasal, basahin ninyo yung 1 Corinthians chapter 13. And the whole Johannine Gospel, it tells us what love is all about. Pagkat kung nasasaan ang pag-ibig at kagandahang loob, naroroon ang Diyos. Palakpakan natin muli ang Panginoon. So silence, magnilay-nilay ka. Ay ngayon ay year end, ay dapat may moment of silence. Salamat at walang mga paputok na nakakagambala sa ating kamalayan. Magnilay tayo. Paakay tayo sa Espiritong Banal upang maunawaan natin at maaninaw ano ang mga kaganapan sa ating buhay bilang pamilya. In-depth review, examination of conscience, and we resolve to make a New Year's resolution. Ano pa ang dapat gawin sa ating buhay bilang pamilya? Bilang pamayanan at above all, metapersonal, bilang bansa. Mayroon pong 27.7 million na Pilipino ay below poverty line. Kaya papaano natin mapapasagana o grace-filled ang taong dumarating? We need to sanctify our lives. We need retrieval of the gospel value, finding God at home. Family spirituality. Kaya magulo ang mundo, may digmaan, pagkat ang kapusukan, ang inggit at pag-iimbot ay nararanasan sa tahanan. Brokenness, traumatic experiences, domestic violence. Sana walang gulo sa ating pamamahay. Pagkat kung may kaguluhan, nagliliparan sa bintana at pinto ang pagmamahalan. Pati kapitbahay nadadamay. Kaya upkeep
the peace and tranquility, kapanatagan ng kaayusan sa ating pamamahay. Pakibigkas po natin muli, kapanatagan ng kapayapaan sa ating tahanan. Harmony, equilibrium, so that the buoyancy, we could travel together in love and more in love. Promoting life and spirituality. At yung pangatlong kahingian ko sa lahat ng pamilya, magtrabaho tayo. The discipline of work, the discipline of giving a time yung ating mga anak na makatuto ng household chores. Mga gawaing pangtahanan, masinop, hindi gulo-gulo, marunong maglinis. Ay kasi kaya magulo ang ating traffic at ang ating behavior sa traffic ay kaya ganyan, tayo ay magugulo sa ating pamamahay, sa ating ugali at asal. Nakakalimutan natin ang good manners and right conduct as well as the dignity of work. Magtatrabaho tayo, pagkat pag tayo nagtatrabaho, we participate on the ongoing works of creation and ongoing works of salvation. Pakibigkas natin muli. Sa aking pagtatrabaho, nakikisa ako sa Diyos, sa ongoing works of creation, ongoing works of salvation. Hindi tayo naghahanap pera, ang hinahanap natin buhay na ganap, kasiya-siya. Kasi kung inahanap natin ang pera, ay may devaluation ng pera. Magkano na ba ang halaga ng pera ngayon? Ay kung kita'y bulagsak pa at walang disiplina, walang kaayusan sa ating ways of thinking and our ways of doing, magkakagulo-gulo ang kaayusan at kapanatagan ng kaayusan ng pamilya. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang mabuting gawa. Aninawin mo kung yung ginagawa mo'y ayon sa kalooban ng Diyos. Magmamahalan tayo, katulad ng buhay at kabanalan ng banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. Isa sa isip mo yon, isa sa puso mo, isa sa buhay mo, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalatayan man ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang na Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalatayan man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa ating pananalig sa Panginoong humirang sa atin na maging kabahagi ng Kristiyanong mag-anak at ng simbahan. Manalangin tayo pa sa lahat ng mga mag-anak sa daigdig. Ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa malaking mag-anak ng simbahan at ng sangkatauhan,
Naway ang lahat ng kanilang mga kasapi magtamasa ng kalinga ni na Jesus, Maria at Jose. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Pilipinong mag-anak, naway manatili silang nagkakaisa at nagkakasundo nang dahil sa kanilang pananampalatayang Kristiyano at sa tulong ng buong pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na walang tahanan, naway pahalagahan ng kanilang mga kamag-anak ang pananampalataya, pagkakaisa at katapatan sa relihiyon sa kabila ng mga kahirapan sa buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-anak na bago-bago pa lamang nabubuo ngayon, naway makatagpo sila ng inspirasyon sa banal na mag-anak ng Nazaret. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa ating mag-anak, naway maghari ang kapayapaan ni Kristo sa bawat isa sa atin, maging mapagpatawad at manatiling magkakabuklod sa di makasariling pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may malubha at permanenteng kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at kalinga ng lipunan at maitatag nawa ang mga institusyong nakalaan sa kanilang kapakanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Atin din pong isama sa dasal yung mga birthday celebrators, anniversary celebrators sa buwang ito ng Disyembre. At yung pong mga may natatakdang medical check-up as well as surgical operation at maging yung pong mga nag-undergo ng various medical exams, maging yung kukuha ng eksaminasyon ngayong darating na taon batay sa propesyon na nais nila sa buhay ay magtagumpay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Marahil po marami ang nagluluto ng medianoche. Kaya mangilan-ngilan lang tayo rito. Yung mga may family reunions, Christmas season celebration, at yung pong hindi makauwi dahilan sa kanilang kapanagutan, gawain, trabaho, lalo na yung mga nasa hospital, clinics, at iba pang mga asignatura kaugnay ng ating hanap buhay. Panginoong Diyos, pagpalain mo ang lahat ng mag-anak sa buong daigdig. Paglapitin mo sila sa isa't isa at pamanatilihin sa iyong kapayapaan at pagmamahal sa magitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po Ang hapag ng Panginoon ay nakahanda na. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niya. Ama naming lumikha, ang pagganap namin sa hain ng pagkikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Kanino ninyo itinaas ang inyong puso at diwa? Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa magitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kung hindi kayang lumuhod, manalito po nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, pang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay, tangkalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian, maging ang mga nasa paglilingkod sa ebanghelisasyon, mga misyonero, mga katikista, mga bata, mga kabataan, mga pamilya, at gayon din po yung mga nasa iba't ibang ministries, lalo na yung nasa family and life, yung mga nagpo-promote ng social justice and peace advocacy, maging yung restorative justice, environmental concern, at yung nagpo-promote ng human life, human dignity, and human rights. Yung pong mga nasa public and government service, at yung pong mga men and women in uniform, mga nasa bilangguan, at yung pong mga nagsasagawa ng relief, rescue, rehabilitation ng mga apektado ng digmaan, ng sunog, lindol, trahedya, mga aksidente, at gayon din po yung nasa sitwasyon ng karalitaan. Isama rin po natin ang mga nasa agricultural sector, maging yung mga mangingisda at naghahanap buhay sa karagatan sa iba't ibang panig ng mundo, maging ang mga manggagawa, overseas Filipinos, at yung pong mga taong isinasamo natin, commended for our prayers and intentions to Santo Padre Pio, at gayon din po ang iba pa nating mga debusyong pangpamilya. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, ang mga kaluluwa sa purgatorio, ang mga sumakabilang buhay nating magulang, kapatid, kaanak, kapanalig. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak at kalinisang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Pedro, San Pablo, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Juan Bautista, San Juan Maria Vianney, at ni San Silvestre na ginugunita din natin ngayon. At ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nagagaling na utos,
turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin natin ang panalangin ng pamilya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming napakarami, mabibigat at paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. May pagmamahal, kagalakan, kapatawaranan, magbinigayan kayo ng kapayapaan at Christmas season blessing sa isa't isa. Peace be with you. Kung hindi kaya lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang poong Diyos nating mahal ay nakitang
nananahan dito sa lupang ibabaw, siya'y kaisa at kapisan ng bagong sangkatauhan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Oh
natin na Manalangin Tayo tayo. magsitayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw. Kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa magitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, in she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. Behold, the now and at handmaid of the Lord, be done to me according according to to thy your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. And Amen. the Word was made flesh. And dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed you are among women, and blessed the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, to the same Christ our Lord. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Dasalin po natin ang prayer kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pitakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Samang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po sandali ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at papasalamat ng pambansang dambana sa inyong tulong at donasyon. Makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi na inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan.
at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW, at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikaapat, para po sa patuloy na pagdiriwang natin ng Kapaskuhan, ang misa ng pagsalubong sa bagong taon mamaya ay sa ikawalo ng gabi. Wala pong misang panglinggo sa ika-6 ng gabi. Bukas naman po, unang araw ng Enero, ay piyestang pangilin ng dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang mga banal na misa po ay sa ika-7 at ika-10 ng umaga, ika-12 ng tanghali, ika-2 at ika-5 ng hapon. Kayo pong lahat ay inaanyayahang makiisa. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatiliin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Ang tumutulong sa atin ay ang Panginoon na may gawa ng langit at sanlibutan. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ay ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, langis, religious articles and items na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang mga lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon, Hesukristo at ng mga banal, magpasawalang hanggan. Amen. Ang banal na tubig nawang ito'y magpaalaala ng pagkikisa sa pagpakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo sa sakramento ng binyag. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo po kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kami rin po'y humihiling ng tulong para yung ating mga bangko, upuan ay mabigyan natin ng sandalan. Yan po ay matagal-tagal na rin.
Kaya para hindi kayo antukin o mahulog dyan sa inyong pagkakaupo, ay tumulong tayo at magkaloob. Ako po si Reverend Father Ulysses Santos Valenzuela Ribamonte, taga Marinduque, Diocese of Buwak. Kami rin po'y humihingi ng inyong donasyon, panalangin, tulong sa ipinagagawa naming bahay-pari. Kaya salamat po sa inyong pagmamahal, panalangin at mga tulong donasyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Bow your heads and ask for God's blessings. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay sinawang magtaboy ng dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y inialay, pinagdiwang na. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran tuwina. Salamat sa Diyos. A blessed Christmas, grace-filled New Year sa inyo pong lahat.